Naramdaman niyo ba na kahit second hand na yung kotse ninyo parang kamukha rin ng mga bago? Kung napapanood niyo tong video na to, sundan niyo ako sa isang walk around dito sa malawak na parking lot. Yan pa, Pichapay. Ako po si Soned. Titingnan natin ang mga punso dito. Punso! Sa gabi nag-ride! Sa gabi nag-vlog! Yeah! Hipapay, Pichapay! Pwesto tayo sa magandang pwesto. May mga maingay na tambucho din naman dito. Ako po si Soned. Ito ang ating walk around dito sa Mitsubishi Mirage Hatchback. Tara na, bigyan na natin ng walk around. Tapos na ang aking walk around. Ayan, tapos na ang aking walk around. Pero bago niyan, bigyan kaya natin ng montage, diba? Oh, natapos na naman yung montage, oh, di ba? Ulit-ulit, paikot-ikot. Ito na ang talagang mag-walk around tayo. Okay, simula tayo dito sa unahan ng kotse na Mirage by Mitsubishi. Gusto ba natin pakita muna yung mga logo nito? Katulad dito, dito din, dito, at nilagyan pa dito ng kung ano-ano sticker. Kaya syempre Mirage dito. At syempre kitang-kita nyo na halos walang pinagbago throughout the years din ang kanyang muka. Ganyan pa rin siya. Medyo singkitin na pabilog yung muka. At syempre, ito ilagyan na nila ng grills. Dati walang grills yung pinakaunang version. Kahit second hand na, kitang-kita pa rin na modern pa rin ang hatchback na ito. Kita nyo rin na meron siyang fog lamp. Yan po, fog lamps sa magkabila. Yung nakakatulong ng visibility. Alright? Tapos dito tayo sa gilid. Kitang-kita nyo na parang, or kitang-kita nyo ito talagang putol ang kotse na ito sa likuran. Ayan, likuran. Putol. Hatchback Uba Pero proportionate naman siya bilang isang hatchback. Di katulad ng iba, parang talagang bitin. Pero meron siyang sedan na version ng ganito, Mirage. Pero ilagay ng puwet. Pero parang mukhang bitin. Diba? Ito, sa tingin ko, ito ay high-end tires ng ganitong variant. Medyo may mga konting-konting gas-gas na lang din. At medyo may pagka-fade out ang roof na dahil sa ito ay second hand lamang na hiniram natin ngayon. Kita nyo pa rin na nilagyan siya ng mga ganitong sticker na nakakasira ng pintura. Ganyan. Yeah. At syempre, hindi po pusa ang tumitira dito. Mga maliliit na caterpillar na next time, kapag lumaki sila at nagkaroon ng metamorphosis, nagiging magandang butterfly siya. Yan po ang nakatira dyan. Mga uod muna. At later on, ma-appreciate mo syempre ang kotse na ganito na parang butterfly din. Okay, ikot tayo sa kabila, sa likod. Sa likod, kita-kita nyo na ako ay nilalaglagan din ng mga uod. Dito na tayo sa likod. At sa likod ay syempre meron tayong rear spoiler. Merong LED extra brake light na medyo flimsy na rin. Ang meron ng caterpillar. Nananati ako mamaya. I'm Soned and welcome to the itchiness zone. Nakakati talaga. At parang palaka yung kanyang rear tail lights. Siyempre, hindi na mapapansin nyo pa rin na meron siyang wiper. Magandang wiper. Nakakatulong sa visibility. Nakakatulong sa rain sa likod. Na ang mga sedan wala. Tapos may mga reflector. Siyempre, reflector pa rin. Sensor na pwedeng lagyan. Yan po ang kanyang likod. Dito tayo sa kabila. Siyempre, kung anong nakita nyo pa rin dun sa kabila, yun din. At saka nga pala, paalala ko, ito po ang mga view ninyo pag naatrasan kayo ng kotse na ito. Maliit man, pero mabigat pa rin. At kita-kita nyo, naka-muffler yun. Init na muffler, yeah! Iba tunog yan, mga kaibigan. Gusto nyo bang makita mamaya or marinig ang ating sound check?
Nilagyan din niya ng mga rain guard, mga katulad nito, pero nasa-fade out na. Yung bubong naman, parang okay pa rin. Siyempre, meron tayo parang remote control car na antena sa radyo niya. Tapos, siyempre, yung high-end din ng kanyang side mirror. Side mirrors na katulad nito. Pero parang hindi siya tumitiklop automatically, pero meron siyang signal light. Automatic din ang side mirror nito na nandito. Yeah. Meron din siyang, dekorasyon lang. Pero yung iba, umiilaw yan, umiilaw. Nilagyan lang ng dekorasyon po yung front wheel. May disc brakes, kita-kita nyo. Disc brakes po siya, may caliper. Siyempre, pag walang caliper, wala po ang preno yan. Yokohama tires ang kinabit niya at medyo palapad-lapad ang kanyang tires. Ang size ng tires na to ay flat. Malapit na siyang ma-flat. Wala siyang hangin na may pagpapahangin po tayo. And 15-inch ang kanyang size ng kanyang tires and wheels. At sa likod, drum brakes. Ang walang kamatayang drum brakes kasi meron siyang handbrake, manual handbrake, pang drift. Ito po ang gilid nito. Yan po ang kabuuan ng sasakyan na ito. Kabuuan na parang putol pa rin, pero kitang-kito nyo, cute naman. Ito po ang ating walk around dito sa ating kulay orange na Mirage. Yapapay, pichapay. Dito yan, kasoned. Pansin ko lang kapag lumalayo na ako, naka-on yung engine. Tumutunog to ata, di ba? Tingnan natin. Tumutunog Tumutunog. Ayan. Saan kaya yung tumutunog eh? Ayun, tumutunog. Hindi ito. Yung kotse yung tumutunog. Diba? Yapapay, pichapay. May kotse pong paali-aligid. At gustong sumali sa video natin dito sa ating walk around. At tatabihan tayo. Ano kaya natin? Video rin natin sila para ma-conscious. Ako po si Sonid, pang-sumusu. Sinatya po siya. Ako nag-video lang. Bawal mag-argolya dito siguro. Paikot-ikot lang, montage na. Dito naman po natin bubuksan ang kanyang likod at makikita natin ang kanyang mga laman. Ganyan po ang pagbukas ng likod. At tara na. Tara, tingnan natin ang likod. Ito po ang likod, kasama ako at papakita ko sa inyo ang pagbukas nito. Yan po ang laman. At pwede nyong ring lagyan ng kung ano-ano na naandyan. Meron siyang tunog. Sa akin patungan ng mga kung ano-ano din na pag nasa loob ka. Diba na nandan dito? Emergency kit. Parang tila yata ang may-ari nito ay isang nurse, doctor, o kaya bombero, no? Yung mga tubig, baka mag-overheat dahil second hand na rin. Ganit na ilaw na parang obsolete na talaga kasi bulb type lang. Lahat po dito bulb type. Ang brake light niya ay LED. Signal light, bulb type. Hydraulic po ito. Kaya marami nang nag-o-oxidize sa mga gilid-gilid at hindi nililinis maigi dahil second hand. Yan po ang kanyang likod na hatchback. Siyempre sa mga maliliit na tao, hindi pa rin siya abot kahit maliit siya. Siyempre dito sa channel nito, ang mga pananaw namin ay yung consumer view lang. Yung tipong gumagamit lang. Hindi masyadong technical, kung ano meron lang dyan. At siyempre second hand ito, napapakinabangan nyo pa rin. At siyempre kung napapakinabangan nyo, maganda yung maintenance. And okay yan. Tuloy-tuloy nyo ng maintenance, alagaan din kayo ng kotse nyo. Alright, ako po Sonid. Kung di pa kayo nag-like, share, subscribe to our YouTube channel, syempre thanks button po yan, please lang. Para makahiram na lang tayo ng mga high-end na kotse na. At ma-review natin dito sa channel natin. Yapapay, pichapay. Ayun na, papasok na tayo sa likod muna. Syempre, wala pong third seat. Kaya second seat lang. Ayan, tara na, pumasok na tayo. Ito po ang aking pagkakaupo dito. Ako po ay 5'5". Yan po ang likod. Tara, silipin natin. Ito po ang likod. Pagpasok mo, maraming anik-anik pa rin, mga unan, at worn out ng mga seats. Siyempre, second hand. At siyempre, pagpasok mo, pinapawisan ka. Dula, pupunas mo ito. Di pa tapos. Ayan, okay na. Ito po ang POV ng isang pasahero sa likod. May mga sabit-sabit. May mga bag. Laman ng bag, parang ganito, ay maraming lalagay. Pwede yung tatluhan po ito. Dahil may tatlong headrest na naandyan. Siyempre, wala kang access kasi may tino. Yan po ang disadvantage ng merong ganito kasi nakaharang. Kapag may gusto kayo kunin dun sa ilalim, wala. Di nyo reach. So,
lagay lang kayo ng ganyan. Lagay nyo lang yung mga ganyan na unan or gamit. So, yung mga ano, wala kayo access agad dahil tumatakbo. Na pwede nyo utusan. Alas na tanggalin nyo talaga to. May mga amag na po yung mga roof. Yung mga ceiling pala. Kisame. Meron pang mga amag-amag. Kailangang palinisan. May grab bar para handlebar sa inyo habang bumabiyahe. Meron po speaker din, magkabilaan po dito sa likod dahil high-end din ito. Lock, tsaka bukas ang pintuan. Yeah! Saraduhan ng pintuan. At yun lang, carpet na ewan. Seatbelt, andyan lang yan. Basta sumakay ka lang sa maliit na kotse, going from point A to point B. Ganun lang siya. Ito po ang aking kaso dito. Yan po ang selfie ko. Ito po ang windows. Yan. Pag hinira nyo po, ganyan yan. Kapag binuksan nyo rin, dito rin, ganyan yan. Yeah. Bukas lang natin kasi mainit. Ito po ang aking pagkakalagay dito sa gitna. Yan. Yan, 5'5". Saktong-sakto lang. Kapag medyo 5'5 din yung ng mga nasa unahan. Ito po ang point of view ng isang pasero sa gitna. Hanggang dyan. Iya pa picture tayo po. Soned. Nasa likod po tayo ng isang garage. Doon naman tayo sa harapan. Dito naman tayo sa papasok. Bubuksan natin. Ito po ang ating kalagayan dito sa pagmamaneho. Siyempre, yung isang side dito, walang manibela. Dito lang, left hand side. Pasukin ko kayo. Pasok po tayo. Siyempre, kapag pumasok na tayo, i-on na natin yung makina. Ganyan. Tapakan nyo po ang brakes muna bago siya mag-start. Ayan, naka-on. Isang click lang po. Dito po ang push button, wala po sa kabila. Dapat nandito. Ito po ang radio. Yung aircon at pinagpapawisan na ako mga kaibigan. At may mga gumagapang sa akin. Uubuhin po kayo kapag nagyoyosi. Always tapakan niyo po ang brake and cause of accident. Matapakan nyo na accidentally yung gas. Brakes po lagi. Tsaka ganyan po ang position ng ating mga paa. Lagi naka-towards dun sa brake. Hindi po sa gas. Towards sa brakes. Gas lang. So malimit. Tinatapakan natin yung brake. Pero huwag natin babara na nakaganon siya. Konti-konti lang. Tap-tap lang. Tap-tap. Isang tip na naman dito sa ating pinagpapawisan ako sa aircon. Hindi, kaka-start lang naman. Ito po ang front view dito, POV ng isang driver. Ito po ang kanyang manibel. May logo po ng Mitsubishi. Dito pa rin. May mga controls, controls naman dito sa radyo, dito sa call. Naka-airbag po tayo, safety. Pero parang pareho nun sa mga ibang may Montero, no? Siyempre Mitsubishi. Pero yung isa na expander, parang pareho sa Toyota yung manibel. Yung isa pinagkakunan sa China. Naka-analog digital po siya. Pakita natin ang pag-start ulit. So pag off naman ito, dito lang siya. Off. Yan ang off. Tapakan natin yung brakes para mag-on. Ganyan muna siya. Kasi kapag wala, hindi siya andar, mag-on lang siya. Ganun lang siya. Naka-standby. Sa console niya, analogs po ang kanyang tachometer. Analog din ang kanyang kilometer reading, speedometer. Dito po siya. Nakakailang kilometer na siya. Ganyan siya. Wala. Naka-reset ng kanyang nakaka 31,232 kilometers po siya. Lilagyan niya po ng cover yung kanyang default na manibela. Pero makapal na po yung manibela nito underneath. Kaya para sa akin, okay na. Ito sobrang kapal mo. Kapag maliit yung kamay mo, hindi mo siya mag-grip ng ganyan. Advice ko lang sa inyo. Kaya kung medyo pawisin kayo, lagyan nyo ng cover kasi nadudulas kung mga pasmado kayo mga tao. Okay, let's proceed dito sa ating mga kaliwa. Wala po masyado usual pindutan ng windows sa likod, windows sa harapan, lock ng mga windows. Yan. At syempre bukasan ito. Ito naman, ito ay sa Windows natin na medyo hindi na siya responsive. Konti-konti. Parang pag isang pindot, kailangan mo 2 seconds siya bago siya mag-respond. Lalo yun nandun sa kanan. Kaya pinipindot ko na pakanan siya. Ayan, medyo gumana na siya. Ayan, automatic. Automatic. All power windows. Ito wala. Warning light lang. Kung ano man yan. Hindi ko alam. Tensya na. Ano to? Mga accessories na pinagkakabit na hindi na gumagamit. Yan. Yan po ang point of view sa windshield niya. Malawak po at okay ang visibility. Wala po siyang blind spot sa napapansin ko kasi yung proportion ng driver na parang ganyan, medyo malawak siya. Pag sakay mo, malawak siya. Hindi siya masikip. Yan, malawak po siya sa akin. Marami siyang space.
kahit pa paano. Yung upuan niya hindi po bitin sa aking legs. Nakakaganito. Nasasapo po hanggang dito. Nasasapo siya. Hindi katulad sa ibang maliliit na na Wigo. Yung Wigo, maliit po yung kanyang upuan. Hanggang dito lang yan. Sa akin, dito, sa Mirage na to, okay siya. Full size seats talaga. Ayan, ganyan. Ito may mga extra unan na siya for comfort daw. Ito po yung likod na nakikita nyo sa rear view mirror. Ito po ang rear view mirror din. Na syempre, pag tinignan nyo rin, sakto na naman dun sa likuran niya. Huwag nyo pong haharangan nyo kung ano-ano kanik-anikan dyan. Wala po siyang ilaw. Yun ang napansin. Wala po siyang ilaw sa center. Ang ilaw niya po na bulb light pa rin. Right? May vanity ba? Yan, vanity mirror. Hello. Pero dito, meron din. Syempre, high-end to eh. Kahit second hand, high-end. Yan po. Siyempre mga nakasabit. God bless our trip again. Always pray before. May mga religious items din. Yeah. At ito yung kanyang plastic lahat. Yan, yun lang yun. Plastic lahat. Yung dashboards, yung events niya, ganyan. Plastic lahat. Feel plastic. Kahit siguro bagbago to. Plastic lahat. Yan. Ito po ang kanyang infotainment. Radyo lang. Ito pa yun nandito. May Bluetooth din. Ayoko na mag-connect kasi matagal po yun. May setup. Wala po Apple CarPlay to or what. Reverse camera, wala pong kasama. So, wala rin tumutugtunog. Alright. At aircon, yeah, physical buttons. Fan, off, auto, yeah. May temperature, may mapipindot ka kahit pa paano. Okay yan. Please maintain this. At, lakas ng aircon pa rin. Siyempre, kahit ano. Alright. Ito po ang glove box niya. May mga t-shirt na extra, pabango na hindi ka nais-nais. Hindi ka nais-nais amoy. Yung talaga pag, yung ganito, yung pagpasok mo rito, parang may something, ganun. Pag second hand car, parang yung amoy na yung may-ari, yun yung naaamoy mo. Ha? Pasensya na sa may-ari nito ha. Pero ramdam ko yung amoy mo. Yun. Ramdam ko yung amoy na may-ari talaga na nandito ka. Joke lang. Yan po. Okay, tuloy tayo. Center console. Lighter socket or anything. Surprisingly, may USB ports ito. Then, easy trip cards. Siyempre, ito ay automatic. Ganito po siya. Parang zigzag yung mga automatic niya. Siyempre, meron park, reverse, and for neutral, D for drive, and B for baba. Pababa po eh. Yan po yung gear na pababa. At, oh yeah, meron tayo isang in-install na lang extra device na hindi na gumagana at dahil sarado na ang ABS-CBN TV box. Yeah, ABS-CBN TV box po yan. Yeah, in-install nila dyan. And I don't know how to avoid that. Anyway, baka matagal tayo. Sandali lang natin hiniram tong coach na ito. Ito po dito sa passenger side na may naiwang cellphone, center console na maliit na kung ano-ano rin ang nakalagay. Huwag na natin baka may bangkay po dyan. Physical, yan ang gusto ko. Physical handbrake. Hindi pala tayo naka-handbrake. Sorry. Okay. Seat belts niya. May mga crown jewel. Yeah. Another accessory. Hindi po kasama ito. Yeah. Siyempre. Safety first. Laging magsuot ng seat belt tayo. Alright. Yan po ang front row sa passenger, sa driver na tour natin dito sa walk around natin sa isang second hand Mitsubishi Mirage. Yeah. Yep, apoy, picture poy. Ito po ang sound check natin dito sa tambutso niya kung ito po ay upgraded. Upgraded ng konti. Ito muna tayo para tingnan natin ang makina. Okay. Dito natin bubuksan ang makina. Sana alam ko yan. May switch. Nakita ko. Yes. Okay yan. Nakita ko siya. Buksan po natin ang makina. Ito po ang makina nito. Bubuksan natin. Sintay nyo. Dito po natin binubuksan ang makina. Katulad ng ibang Mitsubishi sa ibaba ang kanyang switch. Ingat po, mainit-init. Tingnan natin ang kanyang makina. Ito po ang kanyang makina. Maliit na makina. Na 3 cylinder. 3 cylinders, 3 exhaust, 3 everything. Kaya medyo siya ay matalbog. Mabibrate. Kasya-kasya lang yung kanyang makina sa kanyang hood. Hindi siya mahaba yung hood nito katulad ng Wigo. Hindi siya mahaba. Pero surprisingly, ang laki ng battery niya. Ito po ang kanyang makina. Naka-Mivec, Mitsubishi, whatever. Tapos, alternators, mga wiper, yung mga wala tayong alam. Basta, yan ang itsura ng makina niya. O, diba?
Ganyan siya. Kapag nasiraan kayo, bibigyan kayo ng posporo, sasagipin nyo. Posporo, sindihan nyo na lang. Pag second. Pero kasi pag second mo, binibenta nyo na lang talaga. Siyempre, marami mga, mga agricultural things dito. Yan, mga agricultural, yung mga tanim nila. Mga tanim nila, yung, for sure. Kayo ay nalaglag na. Yun na po alam ko, maglinis. Kahit pa paano, tanggalin yung mga agricultural things. Kung merong mga nakatira na, yung mga pakialis lang. Parang may mga furry friends na rin dito. Parang hugod ng ibon sa kanyang insulation. At least may insulation, diba? Hindi yung paghawak mo ng hood nakaano siya, diba? Kaya may mga bakas na ng kung ano-ano, bakas ng kanyang pagka-luma na, yung shock absorber, yung dyan, mga fuse box. Ito po ang makina niya, yung nasa loob. Under the hood, ito po ay naka 1 point something, hindi po siya 900cc, pero 3 cylinders ang kanyang makina. Dito po tayo sa magandang nature things of whatever. Ako po sa Soned, nakabukas po ang makina ng Mirage. Okay, dito naman tayo sa pagdadrive experience ng pagdadrive. Wala po tayong cameraman, so bear with me. Seatbelt first. Medyo diferensya yung seatbelt dito. Kaya ganito lang. Let's go! Sa mga tight spaces, kayang-kaya niyang umikot in one go. Haharangan tayo at uunahan tayo ng isang Montero, syempre. Kapag mga lalaki ang mga sasakyan, binubuli ang mga maliliit na sasakyan katulad nito. Kaya ingat kayo sa mga malalaking sasakyan. Ihaharang na lang nila ang kapit niya. Medyo hindi na responsive yung kanyang automatic. Mababaw na lang yung pagkakatapak ko sa mga pero okay na rin. Parang go-kart lang. Magano-gano ka lang. Huwag niyong bibiritin mo siya. Pero nandito, ramdam ko yung luwag. Ramdam ko yung luwag ng kanyang cabins. Marami siyang space. Kahit hindi kayo binibigyan ng mga shota ninyo ng space. Dito, may space ka. Lalo na kapag ikaw lang mag-isa, kinakausap mo sarili, nag-iisip ng mga pagkakakitaan. Okay pa rin yung kanyang steering wheel. Medyo naliligo pa rin naman. Power steering pa rin. At mag-aang. Diretso pa. Kasi syempre, hindi na natin pag-uusapan yung kung bago ito or what. Kasi second hand na to Amoy na amoy mo na nga yung mga ibang may-ari nito. Diba? Pero may naririnig akong parang nalaglag. Siyempre sa mga banking at likuan, okay pa rin. Matapang pa rin. Pero pansin ko maraming mga sumisirit, mga umaano-ano, parang may mga bumubulong-bulong sa'yo na huwag ka na mag-drive, tama na yan. Kaya natin pag-akyat, sa mga matatarik na bridges, astig pa rin, okay? Kaya pa rin. Depende na lang sa driver yan. Huwag niyong bibiritin masyado kasi baka mabigla yung gulong, mag-slip kayo. Lalo na kapag madulas, muulan. Maramdamin, syempre, kahit bago, maramdamin na kotse, kapag mga Japanese car. Sanay na sanay po sila sa mga lapat na masinsing aspalto ng Japan o kaya ibang Asian country except us. Naalala ko pala na dito ay 30 kilometers lang. Parang namamasyal ka lang at nakabisikleta. Siyempre, lalo na kapag nakadrive ka nito, napakagaang. Kasi maliit lang, magaang na kotse din kahit paano. Yeah. Pero feel mo yung lapad, kasi lapad niya yung normal sedan. U-turn, sakyan, nag-argolya. Isang ikutan lang. Pero may mga tumutunog pa rin. Okay. Yeah, babay. Putol lang siya sa likod. Kaya easy siya to maneuver kasi siya hindi mo aalalahanin na mahaba siya. Hindi ka mag-calculate. Yeah, the word is calculate kaysa sa mga mahabang kotse. Hindi magmamadali kasi 30 kilometers per hour lang dito sa subdivision na ito. Sumusunod tayo sa top speed nito. Ito po ang top speed nito, 30 kilometers per hour dito sa isang kilalang subdivision sa south. Alright, Japapay Pichapay. Ako po si Soned, nagda-drive ng isang Mitsubishi Mirage. Sa isang pananaw ng isang consumer gumagamit at walang kaalam-alam sa mga maliliit na bagay na masyadong technical. Basta, sa amin, enjoy lang i-drive, magaang, komportable, may bubong ka, secure ka kahit paano, mabato ka ng bato, okay lang. Meron pa rin bubong, meron pa yung pintuan. Kasi sa motor, mabato ka ng bato, masakit. Kasi ikaw na yun, malamig yung kanyang aircon, gumagana pa rin. Siyempre, komportable ka. Kahit medyo ibang ka lang talaga yung amoy. Yeah. Parang yung
yung malapit na siyang mamaalam sa makabilang buhay, pinapalayas ka na experience sa pagdadrive ng isang second-hand Mirage. Pero parang, yun nga, kulay orange pa rin siya at amoy orange din talaga. Parang may mga belts na rin na nangangamba na parang uwi na tayo. Tapos yung mga Mirage din na iba na sedan, parang hindi sila nag-invento ng korte. Ganun pa rin sila. Pero kahit pa paano, marami rin tong nakita mong lumalabas naman. Pero pag ngayon, siya yung expensive side kahit pa paano na hindi na siya mura. Dapat Mitsubishi, baka naman, lagyan nyo na ng economical way o kaya maglabas na lang kayo ng isang hatchback na tumatapat sa kamurahan ng Wigo, no? Or ibang coaching sila na mukhang electric car, kahit pa paano. Yung basta magkaroon lang sila ng kotse, hindi sila yung lahat ng buong pamilya nakasakay sa scooter, di ba? Sa automatic transmission niya, nandun pa rin yung original, traditional transmission na nararamdaman nyo. Shift, gas or gas all kapag binirit. Pero kapag gentle ka naman, okay lang. Smooth naman kanyang pagmamabilis. Pag under, sa mga shocks niya, medyo nandun na siya. Absorber niya, akala ko okay pa. Pero naka 15-inch siya kahit pa paano. Nakakatulong ng ano. Pero ramdam mo yung vibration. A lot of vibrations already. Iya pa 5. Ang tanong, bibili ka ba kayo ng ganitong second hand? Yung halos kung ano-ano mga binubulong sa inyo. Pero parang sa isang first time na nagpa-family, okay na family car siya, di ba? Sana nagustuhan niyo ang ating walk around dito sa Mitsubishi Mirage. Kulay orange. Maganda i-park kahit saan. Ako po si Soned at magandang gabi sa inyong lahat. Yapapay. Hindi po siya kasya. Lumabas. Sumpa! May sumpa!